Boss Zhao. Nasabit ng husto ang lambat sa propeller. Kapag ipinagpatuloy natin, masusunog pati ang baras. Sulang, bumaba ka. Magulo ang alon. Puro salungat na agos sa ilalim. Masyadong delikado ang bumaba ngayon. Delikado. Ang kargamento ng bangkang ito. Ang kargamento ng bangkang ito. Isang oras nang naaantala ang kargamentong ito. Kapag mas kaunti ang maibenta, magkano ang ipambabayad mo? Naku! Huwag mong luluwagan ang lubid. Kapag 3 minuto nang walang galaw, ilahin ninyo ako pataas. Kuya lang, kung hindi mo kaya, umahon ka na. Huwag kang magtagal. Esan. Bakit hindi pa ayos? Ano ba ang ginagawa niya roon? Nasa ilalim siya at buhay ang isinusugal sa pagputol. Bakit ka ba nagmamadali? Huwag mo akong sasagutin. Kapag namatay ang kargamento, kayo-kayo ang mananagot. Walang makakakuha ng bahagi sa pera. Ilahin ninyo ng mas mabilis-bilis. Maliit na bagay lang ito. Pero ang tagal ninyong ayusin. Kung hindi dahil sa kabagalan mo. Matagal nang nakapasok sa daungan ang bangka. Kakabangon lang ni Boss Zhao mula sa ilalim. Dumudugo pa ang braso niya. Ang mga taong nasa bangka. Sino ba sa atin ang hindi pa nasugatan? Kung gusto ninyong kumita, huwag kayong umasta na parang mga prinsipe. Kunin mo ang 50,000. Ako ang bumuhat sa buong kwartong ito. Ako ang tumunton sa daan ng mga isda at nag-ingat sa kondisyon ng bangka. Nakapiga pa ako ng dagdag na 2 milyon. Bago tayo pumalaot, sinabi mo. Nahahatiin ang kita ayon sa ambag. Ambag. Gusto mo bang kwentahan kita? Ako ang sumisid para magputol ng lambat. 2 beses kong inayos ang bomba. Ako rin ang tumingin sa daan ng mga isda. Sino ang nagbayad sa gamot ng tatay mo? Sino ang nagbigay ng trabaho sa nanay mo sa palaisdaan? Sino? Sino ang nagpatira sa buong pamilya ninyo? Sino ang naghanap ng bahay ninyo? Sulang. Dapat marunong kayong tumanaw ng utang na loob. Kung wala ako, matagal nang sumimsim ng hangin sa hilagang kanluran ang pamilya ninyo. Hindi maliit ang 50,000. Ibig sabihin, 50,000 lang pala ang halaga ko. Ano ang sinabi mo? 910,000. Nakabalik na sila. Mailugaw pa sa kaldero. Iinitan ka ni nanay. Hindi na kailangan, kunin muna ninyo ito. Anong nangyari sa braso mo? Nasagi ako sa bangka. Ganyang kalaki ang dugo dahil lang sa isang gasgas. 50,000 para sa gamot at upa. Pambayad sa utang sa trabaho ni nanay. Kaya pa nitong tustusan tayo ng ilang panahon. Tay, huwag mo nang gawing utang na loob ang perang ibinigay niya. Parang pabor na ang turing mo rito. Walang utang na loob. Sa ngayon, ang pamilya natin ay wala pang sariling puhunan na maipagmamalaki. Ang trabaho ni nanay, nakadepende pa rin sa palaisdaan niya. Hindi natatakot si nanay na mawala ng trabaho. Ang kinatatakutan niya ay mapahamak ka. Kung patuloy tayong magtitiis ng ganito, ang buong pamilya natin ay habang buhay na mabubuhay sa talaan ng utang niya. Lolo, ayoko nang umasa sa kanya para may makain. Madaling araw na, hindi ka pa natutulog. Gamit ang lumang bangkang ito. Gusto kong makita kung may pagkakataon pa. Anong pagkakataon? Pagkakataong mabuhay sa sariling sikap. Ilang taon kitang hinintay na sabihin iyan.
Mang Sun, ano ang ibig mong sabihin? Hindi ito aklat para yumaman. Itinuturo nito kung paano basahin ang agos at ulap. Pagmasdan ang mga ibon at ang kulay ng dagat. Itinuturo rin ito sa iyo na malaman kung kailan hindi dapat maging sakim. Ano ito? Mga tala ng paglalayag na iniwan ng iyong lolo. 20 taon ko itong iningatan para sa iyo. Bakit ngayon mo lang ibinigay sa akin? Noon, nagtitiis ka lang para mabuhay. Hindi ka namumuhay para sa sarili mo. Ngayon, lumuwag na ang tali sa puso mo. Kaya mo na lamang maipapasa ang aklat na ito. Tandaan mo, walang utang na loob ang dagat kaninuman. Kung gusto mong kumuha ng kabuhayan mula rito, matuto ka munang gumalang dito. Pagmasdan ang dagat at kilalanin ang mga isda. Kung gayon, hindi pala ako nawala ng lahat. Sige, humarang ka. Saluhin mo ang isa. Kuya lang, hindi pa magaling ang sugat mo. Bakit ka na naman nandito? Halika, pag-usapan natin ng malinaw. Sulang, sakto ang dating mo. May biyahe pa tayo mamayang hapon. Magsama ka ng 2 tao. Ayusin ninyo ang bahagi ng silid ng makina. Tito Zhao, ayoko nang magtrabaho rito. Ayoko na. Kagabi binigyan kita ng 50,000. Ngayon, nagpapakita ka na agad ng sama ng loob. Hindi ako nagpapakita ng sama ng loob. Ako ang problema. Hindi na ako magtatrabaho para sa Dinghai Fishery. Mula ngayon. Sulang, alam mo ba? Ang sinasabi mo. Kapag umalis ka sa tabi ng tatay ko. Ano ang ipangtutustos mo sa pamilya? Ang sarili kong kakayahan. CJ. Kung gusto mong umalis, pwede. Pumasok ka sa opisina at ayusin natin ang kwenta. Tingnan natin kung ganyan ka pa rin katapang mamaya. Hintayin mo ako. Kung gusto mong magkwenta, ayusin na natin lahat ngayon. Bayad sa gamot, upa sa bahay. At lugi sa mga fingerling, 13,000. Sa mga gamutan ng tatay mo nitong mga nakaraang taon. Ako ang nag-abono ng pera. At ang trabaho sa palaisdaan ng nanay mo. Ako ang naghanap ng paraan para makuha ninyo. Pati ang bahay na tinitirhan ninyo ngayon. Tingnan mo ang mukha ko. Mayroon pa. Nasira ang huling batch ng mga fingerling. Hindi ko pa isinama sa masusing kwenta. Kagabi, iyong 50,000 ay pambayad sa iyo. Akala mo ba sapat na ang 50,000? Ha? Siyempre, kulang pa. Kung gusto mong umalis, pwede. Bayaran mo muna ang lahat ng utang mo. Huwag mong sabihing hinaharangan kita. May 36,000 pang cash dito. Pwede ring bank transfer. Kapag bayad na lahat, saka ka umalis. Talaga bang ililipat mo? Ang utang ko. Ayusin natin ngayon. 50,000 cash. 36,000 bank transfer. Kinikilala ko ang lahat ng kwenta mo. Simula ngayong araw. Wala nang utang ang pamilya namin sa iyo. Sulang, mag-isip kang mabuti. Sino ang sasagot sa gamot ng tatay mo mula ngayon? At ang trabaho ng nanay mo sa palaisdaan? Paano kung bawiin ko iyon anumang oras? Akala mo ba kapag iniwan mo ako? Makakapaghanap buhay ka pa sa pantalan na ito. Ako na ang maghahanap ng pera. Ako na ang bubuhay sa mga magulang ko. At saka, hindi mo pag-aari ang pantalang ito. Ang tapang ng dila mo. May bangka ka ba? May pwesto ka ba sa pantalan? May cold storage ka ba? Huwag mo nang alalahanin ang mga iyon. Ano na, kuya lang. Wala na tayong utang sa isa't isa. Wala nang dapat pag-usapan. Sulang, huwag mong kalimutan. 5 taon kang kumain sa bahay ko. Ngayon, tumigas na ang pakpak mo. Aalis ka kapag sinabi mong aalis ka. Ang kinakain ko ay sarili kong. Pagkaing pinaghirapan ko ng buong buhay. Magaling.
May paninindigan ka pala. Kung ganoon, titingnan ko nga. Walang bangka, walang pwesto, walang cold storage. Tingnan natin kung ilang araw kang tatagal. Kuya lang, hindi ka na talaga babalik. Hindi na. Kakabigay mo lang ng lahat ng pera mo kay Zhao Jinhai. Bakit ka pa bumalik dito? Naghahanap ako ng bangkang pwedeng ilayad. Kuya lang, narinig ko kanina sa pantalan. Ang sinabi ni Zhao Jinhai. Mag-isa kang lumabas para maghanap ng bangka. Nag-aalala ako sa iyo. Naghahanap ka pa rin ng trabaho sa Dinghai. Sumama ka sa akin. Huwag kang matakot na guluhin ka niya. 2 buwan niyang ipinagkait ang sahod ko sa bangka. Tapos, lagi pa niyang ginagamit ang mga baguhan para apihin ako. Matagal ko nang ayaw magtrabaho roon. Ngayong araw, tingnan muna natin ang bangka. Talaga bang magtatrabaho ka, sasama ako sa iyo? Bangka, iyong puting speedboat na iyon. 80,000, isang bagsakan. 80,000. Parang matutuyo at mabibitak na ang bangkang ito. Huwag ka munang magmadaling tumawad. May lamat na ang gulugod ng bangka. Maayos naman ang pagkakagawa ng tapal. Pero kapag binilisan, malakas ang pagyanig. Lumang bangka na, aling bangka ba ang walang tinapal? Aandar pa ba talaga ito? Mababa ang kompresyon ng makina. Marumi rin ang linya ng gasolina. Hindi naman ito pangkaskas na lang. Pero kailangang baklasin at linisin. Bata, bumibili ka ba ng bangka? O nagbabalak kang baklasin ito? Kapag seryoso kang bibili, saka kita kakausapin ng tapat. Kailangan ng hindi bababa sa 25,000 para maayos ito. Sa kalagayan nito ngayon, 40,000 na ang pinakamataas na halaga ng bangka. Talaga namang marunong kang tumawad, kuya lang. 40,000. Kahit iparada ko lang dito, mas mataas pa rin ang halaga nito. Isa pang patong ng pagkabulok sa ilalim ng bangka. At isa pang ikot ng kalawang sa makina. Piyesa na lang ang matitira rito. Aba, hindi pwedeng bumaba sa 50,000. 20,000 muna ang ibayad. Ang natitirang 30,000, hulugan sa loob ng 3 buwan. Sapat na iyon bilang paunang bayad. Iyon na ang bangka. Pero sasabihin ko na sa iyo ang totoo. Talaga bang lalayag ka sa dagat? Huwag mo akong sisihin kung hindi kita binalaan. Kapag naayos ko ito ng mabuti, makakatakbo ulit ito. Basta nakalutang pa ito. Mapapatakbo ko ito. Kuya lang, 8,000 na lang ang natitira sa atin. Talaga bang ipapagawa natin ito? Baka hindi pa sumapat kahit pambili ng maliliit na piyesa. Unahin nating isalba ang kaya pang maisalba. Linisin ng mabuti ang linya ng gasolina. Palitan ang seal ng water pump. I-rewire muna ang linya. Mapapaandar ba natin ito ngayong gabi? May lumang talyer ng bangka sa likod. 200 bawat gabi. Ayos, kasunduan. Pahiram ulit ng hila mo para mailipat ang bangka. Ito ba ang bangkang binili mo? Sulang. Naghahanda ka bang pumalaot? O naghahanda kang magpaligtas? Nakita na namin ng malinaw. Sino pa ang sasakay sa sirang bangkang iyan? Huwag mong sabihin hindi kita binalaan. Sa dagat, walang silbi ang katigasan ng ulo. Kuya lang, kanina ikaw. Bakit hindi ka umatras? Hintayin nating umandar, saka tayo magpasya. Ganyan din ako nilait ni Zhao Jinhai noon. Sabi niya, panghakot lang ako ng kahon ng isda. Sumakay sa bangka ko. 1,001, kuha agad. Sindihan mo. Umandar na, pero hindi pa tapos. Pagliwanag, susubukan natin sa tubig. Sige, kuya lang. Sasama ako sa iyo.
Kuya lang, huwag kang mainis sa kakakulit ko. Kapag tumagas ang bangkang ito, pareho tayong lagot. Walang pumapasok na tubig. Dahan-dahan muna tayo sa isang ikot. Sige, ikaw ang magmaneho, susunod ako. Talagang umalis na siya. Talagang umalis na. Muntik na tayong makita ng mga taong iyon. Namula sa galit ang mga mukha nila. Huwag kang pumunta sa lugar na kakaunti ang mga bangka. Lumanga ito ng kaunti. Pero buhay pa ang makina. Kuya lang, saan tayo pupunta? Sa labas ng Laoing Zui, maraming bahura, malakas ang agos. Kahit malalaking barko, hindi lumalapit. Nilalamon ng bahurang iyon ang mga bangka. Minsan ko na iyong nakita. Bumalik ang tao, pero nawala ang kargamento. Sa unang biyahe mo, ganito agad kalaking panganib. Bumaba ang temperatura kagabi. Didikit sa bahura ang painfish at aalis. Naisulat na rin iyan sa tala ni Lolo. May anino ng lapu-lapu sa bahura. Sa gilid lang tayo dadaan. Hindi tayo papasok sa gitna ng bahura. Kung natatakot ka, huwag kang sumakay. Kahit dagat ang nagpapakain sa atin, buhay rin ang hinihingi nito. Kung may inilabas ang dagat, may ibinabalik din ito. Naiintindihan ko, babantayan ko siya. Takot ako. Pero ikaw ang magsabi, kuya lang. Kailan tayo aalis? Bukas, bago humupa ang tubig, pupunta tayo sa bahurang lugar. Pabor ang hangin. Paglagpas sa bahura, wag ng sakim. Naiintindihan ko. Ikaw rin. Kapag nagkamali siya, ilahin mo siya agad. Huwag kang mag-alala, Mang Sun. Takot akong mamatay. Talagang nagkamali siya. Kahit kalagarin ko, maibabalik ko siya. Kuya lang. Bakit biglang umitim ang dagat? Malalim sa ilalim. Tingnan mo ang kaliwang bahagi. Kumukulubot ang tubig, may ilalim na agos. Kapag tumama tayo sa bagay na iyan, capsize ba ang bangka? Huwag mong salubungin ng diretsyo. Dumaan ka sa gilid nito. May mga ibong paikot-ikot doon. May isda roon. May painfish. Mas maputik ng kaunti ang bahaging iyon. May gumagalaw sa ilalim. Ibababa natin. Maghintay pa ng isang alon. Kapag ibinaba natin ngayon, papasok ang lambat sa gitna ng bahura. Ibaba na ang lambat. Kuya lang, dumudulas papasok ang bangka. Huwag kang gagalaw ng basta-basta. Hindi pa tayo nakakalagpas sa bunganga ng agos. Talagang hinihigop tayo papasok. Hindi na natin maililigtas pati ang bangka. Maghintay pa ng isang alon. Ngayon na, ibaba hanggang ilalim. Kuya lang, bilisan mo. May kung ano sa ilalim. Kuya lang, iba ang hatak na ito. Parang bahura. Parang nakasabit sa bahura. Hindi bahura. Patay at nakapirmi ang bahura, pero gumagalaw ito. Ano iyon? Huwag mong piliting hilahin ang kawan ng isda. Sumabay ka sa agos pataas. Kapag nagmadali ka, mapupunit ang lambat. Umaahon na, umaahon na. Grouper nga. Kuya lang, napakalaki ng grouper na ito. Huwag mong ibagsak. Huwag masugatan ang hasang. Buhay nito ang katumbas ng presyo. Kapag nakita ito ni Zhao Jinhai, mapupunit ang mukha niya sa inggit. Huwag muna siyang isipin. Tingnan mo sa likod ng lubid, may kasunod pa. Kuya lang, baka hindi na kayanin ng balsa ang mas maraming isda. Kaya pa nitong magsakay. Isa pang hila, saka tayo mag-aani.
Ay, 13 taon akong nagtrabaho sa Dinghay. Kailanman ay wala akong nakitang ganito karaming huli sa isang lambat. Hindi nila pinapansin ang bahaging ito ng dagat. Kuya lang, ngayon lang ako naniwala sa iyo. Talagang marunong kang humanap ng kabuhayan. Mula mismo sa dagat. Bumalik muna tayo sa daungan. Huwag hayaang maipit ang isda. Bumalik muna tayo sa daungan. Huwag hayaang maipit ang isda. Bumalik muna tayo sa daungan. Huwag hayaang maipit ang isda. Naku, hindi kakaunti ang mga grouper. Munting Su. Bibilhin ko ang buong kargamento ng maliit mong bangka sa 100,000. 100,000, akala mo hindi kami marunong magbilang. Kargamento iyan ng maliit na mabilis na bangka. Ilang biyahe ba ang kaya nitong tiisin? Binibili ko ito para bigyan ka ng mukha. Hindi maliit ang 100,000. Unang biyahe pa lang ng lumang bangkang ito. Kapag namatay ang isda, wala nang halaga. Buhay pa ang isda, kaya huwag mo itong pigain hanggang mamatay. Gaano katagal nang nasa labas ng tubig ang mga grouper na ito? Wala pang 2 oras. Buhay ang mga ito mula umpisa hanggang dulo. Hindi pa nailagay sa yelo. Pulang hasang, malinaw ang mata at matigas ang laman. Hindi ito mga paninda na hinalo sa pantalan. Boss Shen, ako ang unang nakakita sa kargamentong ito. Magkano ang alok mo? 100,000. 180,000 para sa buong bangka. Ilipat mo ngayon ang bayad. Buhay ko silang dadalhin. Kuya lang, talaga bang 180,000? Ihakot muna sa sasakyan. Huwag mong sasaktan ang isda. Kapag may ganito ulit na kalidad, direkta kang lumapit sa akin. Ang presyo ay ibabatay sa isda. Hindi sa laki ng bangka. Ayos. Tito. Ang lumakong bangka, 180,000 ngayong araw. Kahapon, ang malaking bangka ng Dinghay. Magkano ang naibenta? Magkano ang naging benta? Simula ngayon, ang mga bangka nikso lang ay hindi na aasa sa posisyon ng Dinghay. Hindi libre ang yelo. Walang maiiwang supply sa malamig na imbakan. Tito Zhao, paano kung cash ang dala niya? Ang makinang gumagawa ng yelo mo. Sino ang nagpautang sa iyo noong nakaraang taon para maipaayos iyan? Dalawang kahon ng dinurog na yelo, bayaran ngayon. Walang yelo ngayon. Ano naman iyon? Harina. Huwag mo akong ilagay sa alanganin. Xiao Zhang. Naiintindihan ko na. Ano ang naiintindihan mo? Magkakasabwat silang harangin tayo. Hindi dadami ang yelo dahil lang sa dalawang mura mo. Mas lalo lang silang nagdadamot. Xiaoxu, puno na ang bodega. Sakto. Wala ng yelo, puno na rin ang bodega. Maganda na ang 180,000. Hindi panalo ang isang beses lang na pagbebenta ng isda. Ang mahalaga, makaligtas tayo. Pinapunta ka ba ng tatay mo? Sarili kong desisyon ang pagpunta ko. Gusto mong agawin ang kabuhayan ng Dinghay. Kailangan mo munang matutong magtiis ng gutom. Wala nang pwesto sa pantalan o malamig na bodega. Kuya lang. Gusto ba niyang dito na tayo matulog ngayong gabi? Hindi maaasahan ang lugar na ito. Saan tayo pupunta? Donggang. Ilang taon nang napabayaan ang lugar na iyon. Iniiwasan iyon ng malalaking barko dahil gusgusin. Pero pwedeng-pwede sa maliliit na bangka.
Kuya lang, maaasahan talaga ang lugar na ito. Mukha nga itong bangka. Lahat ng dumarating dito, minamalas daw. Mababaw ang tubig. Hindi makapasok ang malalaking barko, pero kaya natin. Sino ang nagsabing dito kayo dumaong? Makihiram muna tayo ng isang mangkok ng tubig, tapos umalis tayo bukas ng umaga. Hindi tapunan ng kalakal na basura ang Donggang. Boss, sira ang bangka namin, pero hindi kami sira. Galing ito sa Laoying Zui. Napapansin ninyo pala. Dati, maliliit na bangka lang ang umaasa sa Donggang. Sa bahurang iyon, malaking bagay nang makabalik ng buhay. Pero ang tubig sa Donggang, hindi pwedeng basta ka na lang dumaong kahit kailan mo gusto. Kapag humupa ang tubig, may mga sirang poste sa loob. Kapag tumama ang bangka mo, huwag mo akong sisihin. May salungat na agos sa bandang iyon. Hindi putik ang nasa ilalim. Lumang hagdang bato iyon. Idikit ang unahan sa kaliwa at makakapasok tayo gamit ang kalahating timon. Paano kung mali ang basa mo? Kung masira ang bangka, ako ang mananagot. Ayun, nakapasok nga tayo. 2 isda ang bayad sa pwesto ngayong gabi. Sa susunod, magbayad ka ayon sa tamang presyo. Nag-away kayo ni Zhao Jinhai. Kung ayaw akong padaungin ng Dinghai, dito ako dadaong. Isang gabi lang tayo dadaong. Sira ang tulay ng bangka. Huwag mong durugin ang sira kong tulay. Itali muna ang bangka. Walang yelo. Walang malamig na bodega. Wala ring pwesto sa pantalan. Zhao Jinhai. Hinaharangan niya tayo hanggang mamatay tayo sa gutom. Buhay pa ang mga isda. Anong silbi ng pagiging buhay? Kung walang bumibili, mamamatay rin ang buhay na isda. Tama ang sinabi niya. Pwede kang padaungin ng Donggang. Pero hindi nito ibebenta ang isda para sa iyo. Talaga bang lumipat kayo rito? Sobrang sikip sa Dinghai. Iyong mga isdang nahuli kagabi. Naubos ng mga customer kaya nagdagdag pa sila ng 2 mesa. Sinabi ng punong kusinero na ngayong araw. Kailangan talaga kitang mahanap. Kung ganoon, gusto mo pa rin ba? Gusto. Basta nasa ganitong kondisyon ang isda. Bibilhin ko lahat ng pasado sa pamantayan. Paano mo nasabing mababa ang presyo? Ayokong magsalita ng parang siguradong sigurado. Hindi palengke ng isda ang Laoying Zui. Hindi ibig sabihin na meron ngayon, meron na araw-araw. Kapag hindi maganda ang isda, hindi ko ito ihatid. Iyan mismo ang gusto kong marinig sa iyo. Anong mga patakaran? Bago kayo bumalik sa pantalan, sabihin ninyo sa akin ang tinatayang uri ng isda. Titingnan ko muna ang mga isda. Magtatakda ako ng presyo ayon sa kalidad. Hindi ko babaratin ang magandang isda. Pero huwag mo ring ipasa sa akin ang mga bulok na isda. Hindi ba nakaayos na ito bilang isang pakete? Ang ipinapabalot ay isda, hindi tambak ng bulok na paninda. Maililigtas pa ang lugar na ito. Hindi pwedeng magkapalit-palit ang mga paninda. Hindi pwedeng magkapalit-palit ang mga paninda. Bukas, magdadala ako ng mga tao para tingnan ang pagsasala. Bukas, magdadala ako ng mga tao para tingnan ang pagsasala. Naiintindihan ko. Kuya lang, may bumibili na tayo. Hindi ibig sabihin na may bumibili, matatag na tayo. Unahin nating itayo ang mesa ng pagsasala. Bukas, ipakita natin sa lahat na hindi basurahan ang Donggang. Ngayon, parang tao ka nang magsalita. Nangongolekta na naman ng isda. Kapag hindi ka nangolekta ng isda, hahanapin ko siksulang. Ako iyon. Ako ang nakahuli ng mga gurperong iyon sa laot ng Laoying Zui. Ikaw ang nakahuli niyan. Bakit mo itinatanong iyan? Lin Shan ang pangalan ko. Gumagawa ako ng datos tungkol sa yamang dagat. Ang isang huli sa lambat mo. At ang amin.
ay parehong tumugma sa lokasyong kinalkula ng modelo. 2 milyang pandagat lang ang diferensya. Pampublikong datos sa temperatura ng dagat, direksyon ng agos at hangin, sigla ng mga isda, at oras ng pagdaong. Maaari nating matantiya ang pangkalahatang ruta ng mga isda. Hindi ito paghula sa ruta mo. Iyong mga isda ang nagpatunay. Pinahiya ng mga ito ang modelo. Kuya lang, huwag mong sabihin sa kanya na ibinigay ko ang ruta. Kung hindi, wala na tayong kakainin. Ano ba ang gusto mo? Tunay na datos sa operasyon. Oras ng paglalayag. Oras ng pagdaong. At pagbabago sa sigla ng mga isda. Ang modelo ko ay nananatili lang sa papel. Kulang ito sa tugon mula sa dagat. Hindi mo ibibigay ang mga koordinado. Pwede namang huwag ibigay. Unahin kong gumawa ng talaan bawat huli. Kasama ang takbo ng temperatura ng dagat. Nang hindi ginagalaw ang mga pangunahing koordinado. Ano ang maibibigay mo sa akin? Mas naunang pagbabago sa temperatura ng tubig. At babala sa pag-ahon ng agos. At isa pang bersyong maiintindihan ng mga kliyente. Patunay para sa bawat huli. Hindi ako narito para mamigay ng kabutihan. Iniisip ng kumpanya na ang karanasan sa dagat ay hindi nasusukat. Gusto kong patunayang mali sila. Kailangan mong patunayan ang halaga ng mga isda mo. Hindi ito basta swerte. Pareho muna ang target natin. Sasabihin nilang walang silbi. Sasabihin nilang walang silbi. Pero may pakinabang ang maayos na pagtatala ng kwenta. Pwede nating subukan ang talahanayan. Pwede namang iwanang blanko ang koordinado. Bantayan mo ang ruta ng mga isda mo. Babantayan ko ang mga datos ko. Tapos na ang kasunduan. Anong ginagawa mo rito? Pag-uusapan ang negosyo. Sue. Hindi ko muna tatanggapin ang huling ito ngayon. Napagkasunduan natin iyan kagabi. Pumalaot kami bago magbukang liwayway. Ang lahat ng isda ay inayos ayon sa hiling mo. Ang gusto ng amo ay tuloy-tuloy na supply ng mga isda. May takdang buwan ng dami ang Dinghai Fishery. 10% mas mababa ang presyo at ibabalik ang bulok na isda. Maliit na mabilis na bangka lang ang sa iyo. Mayroon ngayon, bukas wala na. Paano niya inaayos ang mga isda? May tala kung kailan inilabas sa tubig ang huling ito. At kung kailan ito inilagay sa kahon. Mas maganda ang kondisyon kaysa sa karaniwang panindang dumarating sa tindahan. Ibalik mo ngayon ang bayad. Sa amin lahat mapupunta ang lugi. Kapag may pagkakataon, magtutulungan ulit tayo. Hayagan niyang inaagaw ang kliyente natin. Buhay pa ang mga isda. Sa negosyo, sulang. Ang kailangan ng kliyente ay katiyakan. Kapag natalo ka sa isang order, talo ka na talaga. Maayos pa naman ang kondisyon ng isda. Pero kapag lumampas sa pinakamainam na oras, babagsak ang presyo. Hindi ito simpleng pag-agaw ng order. Itinatapon lang natin sa tubig ang lahat ng pagod natin ngayong umaga. Itapon sa tubig. Ibenta ng palugi. Huwag muna nating hayaang mamatay ang mga isda. Susuko na lang ba tayo ng ganito? Kapag namatay ang isda sa kamay natin, saka lang matatawag na tunay na talo. Sa susunod, hindi na tayo pwedeng mamatay sa paghihintay dahil sa isang maling hakbang. Maglagay tayo rito ng pansamantalang tangke. Kapag nakadaong na ang isda, huwag muna tayong magmadali. Huwag agad ibenta ng mura. Magkano pa ang pera natin? Hindi sapat na maayos ang pagkakagawa. Kailangan ding praktikal. Dapat maayos ang bomba ng tubig, mga kable at sistema ng paagusan. Kung hindi, mas mabilis mamatay ang mga isda. May 2 lumang bomba ng maruming tubig sa bodega. Maililigtas pa kaya ang mga ito? Nasa husay ng mga kamay ninyo. Mapapabuhay ba ng sirang gamit na ito ang mga isda? Kapag hindi maayos ang pagkakagawa, patuloy tayong pipisilin sa presyo ng iba. Sira na, kuya lang. Hindi umaagos ang tubig.
Sa susunod na pumasok sa bukana, ito muna ang suriin. Akin ito. Kapag naghintay pa tayo ng 5 minuto, bababa ang sigla nito. Buhay na. Mukha ng may pag-asa. Sa susunod, kapag nakadaong na ang isda, paghiwalayin muna, buhayin, saka ibenta. Hindi dapat lumabas ng donggang ang mababang uri ng kargamento. Hindi ito basta palamuti. Kapag nagtanong ang kliyente kung bakit mahal, ito ang ipakita mo sa kanila. Dito, kaya nating magbigay ng tuloy-tuloy na supply. Tingnan muna natin ang isda. Ano ang mapapatunayan ng mga datos na ito? Hindi nito mapapalitan ang husay mo sa pangingisda. Pero mapapatunayan nito kung kailan ito umaahon sa tubig, kung kailan ito inilalagay sa kahon, at kung may halong ibang kargamento. Marunong din pala siyang magbanta. Ginamit ko ang isda niya kagabi. Nagdagdag ng 2 mesa ang mga bisita. Pumunta kayo ngayon. Hindi kami pumunta para makinig sa sinasabi ng pamilya Zhao. Narito kami para suriin ang paninda. Ang batch na ito ay para sa mataas na uri ng pamilihan. Ang batch na ito ay pangkaraniwan lang. Magkaiba ang presyo. Magkaiba rin ang pupuntahan. Talagang sariwa pa. Pero paano kung ihatid ito sa tindahan? Paano kung bumaba ang kondisyon? Mula sa pag-ahon ng isda hanggang sa pagpasok nito sa kahon. 1 oras at 40 minuto. Ang oras ng paghahatid na kailangan mo. Lalagpas ng 3 oras. Kaya hindi namin ito maibibenta sa presyong para sa buhay na isda. May lakas ka ng loob na sabihin agad ang hindi magandang balita. Ibig sabihin, hindi mo niloloko ang mga tao. Bigyan mo muna ako ng 1 batch para subukan. Ayon sa sinabi mo, ibatay ang presyo sa kalidad ng itsura. Gusto ko rin ng 1 batch. Kuya lang, nabawi natin. Kalahati lang ang nabawi natin. Sa susunod, dapat ganito kaayos ang bawat batch. Bulok ang lugar ninyo. Pero nanatili ang mga patakaran. May magagandang paninda pa bukas. Ipakita mo muna sa akin. Kapag maganda ang isda, ipapaalam ko sa iyo. Ang batch ngayong araw. Pwedeng itabi bilang sample. Kakalugi lang ni Kuya lang 2 araw na ang nakalipas. Bayaran mo muna ang gasto sa bomba ng tubig. Pwede namang unti-unti ang bayad sa bahagi ko. Napagkasunduan nating bayaran sa araw ding iyon. Bayaran sa araw ding iyon. Babagsak ng husto ang daloy ng pera. Sobrang higpit ng daloy ng pera. Kapag nagkaproblema sa susunod na biyahe, ni pambili man lang ng pambomba ay wala ka. Maaaring masikip ang mga kwenta, pero hindi dapat magkawatak-watak ang mga tao. Hugh. Hindi ka na nagtatrabaho sa bangka ni Zhao Jinhai. Katatanggal ko lang. 3 buwang sahod. Sinabi niyang ako mismo ang nagkamali sa pagkukwenta. Nalugi kayo. Pero nagbayad pa rin kayo sa araw ding iyon. Ano ba ang gusto mong sabihin? Kuya lang, kukuha ka pa ba ng tauhan? Hindi ako humihingi ng malaki. Gusto ko lang malinaw ang mga kwenta. Sapat nang mabuhay ako sa sarili kong lakas. Sasakay ako sa bangka ko. Hindi pwedeng isakay sa bangka ang mga lumang sama ng loob. Pag nasa laot, kapitan ang masusunod. Hindi aalis ng daungan ang mga walang silbi. Ilalabas sa lahat ang mga kwenta sa araw ding iyon. Kung sang-ayon ka, manatili ka. Sang-ayon ako. Kung ganoon, kopyahin muna ang mga kwenta ngayon. Intindihin mo muna bago sumakay sa bangka. Pagkabahagi ng pera, itali ng mabuti ang mga tauhan. Pagkabahagi ng pera, itali ng mabuti ang balsa. Kapag lumakas ang hangin, magkakawatak-watak ang lahat. Kung may isang bangka ang dinghay, hindi sana ako umabot sa ganitong kalagayan. Hindi na magiging dinghay ang dati.
At hindi pa rin magiging tahanan. Ayusin muna natin itong bangka. Mukhang maayos pa ang isang ito. Mas mabuti ng bagong pintura kaysa bagong bangka. Binata, bibili ka ba o hindi? May pinasok na tubig dito. Luma na ang tubo ng langis at may kakaibang amoy ang timon. Talagang ipapadala mo ito sa Laoying Zui. Dahan-dahan sa pagliko, kalahating ikot. Kung hindi, mapipilitan tayong uminom ng tubig dagat. Narinig mo ba, hindi ito tungkol sa kaya o hindi kaya. Ang tanong ay kung handa kang ipagkatiwala rito ang buhay mo. Mura nga, pero pangit naman ang itsura. ₱52,000, 2 hulugan at kukunin ngayong araw. Bibili ka ng bangka o kabaong? Sa dagat, kabaong ang makikita mo. Erhugh, sandali. Kuya lang, ako. Ang dami mong pinaggagawa sa dinghay. Sino ba ang may pinakamalakas na boses? Sa bangka ko, susunod kayo sa utos. Ang ikalawang bangka ay hindi simpleng pagpapalawak. Doble ang panganib. Ang pangalan ng bangka, mga gamit sa lambat at mga tauhan, ay kailangang itala ng magkakahiwalay. Bukas, hindi tayo dadaan sa linya ng bahura. Magsanay muna tayo sa daungan ng 100 beses sa pagdaong. Magsanay. Sa loob ng 3 araw dito, 2 beses umakyat ang malamig na tubig. Hindi ito dapat ganoon kapansin-pansin sa normal na panahon. Huwag kang agad magbigay ng konklusyon. Nakakatakot pakinggan. Ang konklusyon ay wala pang konklusyon. May kakaiba lang. Noong bata pa ang lolo mo, dito sa paligid, niya nakitang lumalangoy ang gintong croaker. Hindi naman ito lumilitaw bawat taon. At hindi lahat ay makakapaghintay rito. Kung maabutan natin, yayaman tayo ng husto. Tanungin mo muna kung makakabalik ang bangka. Ang masasabi lang ng datos ay maaaring may daanan ng isda roon. Hindi nito pinatutunayang siguradong naroon ang isda. Lalo nang hindi nito pinatutunayang makakapunta kayo ngayon. Kuya lang, pwede ba nating gamitin ang linyang ito? Itala mo muna na hindi pa handa ang bangka. Hindi pa handa ang mga tauhan. Huwag tayong mga hasalaot. Mas mahirap magtimpi kaysa intindihin siya. Hindi ito simpleng pagtitimpi. Sandali. Talagang may gintong croaker sa lugar na iyon. Possible. Hindi ka naaawa. Ang mga taong naaawa. Napakarami niyan sa dagat. ₱11, ₱17. ₱11, 280 bawat gin, ₱17. Nakikita mo, sa bibig, kalidad ang sinasabi ng mga kliyente. Pero presyo pa rin ang tinitingnan nila sa puso nila. Presyo lang ang makakahatak sa kanila pabalik. Kung mananatili sila, nakasalalay sa kalidad ng paninda. Binibining Zhao. Kahapon sinabi mong magiging tuloy-tuloy ang supply. Nakaayos na ang buong menu para ngayong gabi. Ibigay mo sa akin ito. Papalitan ko agad para sa iyo. Ha? Palitan. May 3 oras pa bago magsara ang pamilihan sa gabi. Ano ang ipapalit mo? Hindi lisensya sa kaligtasan ang mababang presyo. Boss. Sa negosyo, huwag kang maging ganyan katigas ang ulo. Isang kargamento lang ng isda iyon. Isang kargamento ng isda, tatapakan mo na ang tatak ko. Ang dinghay ninyo ngayon.
Ang pinakamalaking problema, hindi na ito tungkol sa pagiging mahal, kundi sa pagiging hindi mapagkakatiwalaan. Matandang Zhao. Ang kailangan ko ay tuloy-tuloy na dekalidad na paninda. Hindi murang kahon ng basura. Ginoong Zhao. Ginoong Zhao. Sa pagkakataong ito, may mga tauhan sa ibaba na naghalo ng paninda. Pagbalik ko, paglilinisin ko sila. Sa bawat pagkakataon, sinasabi mong mga tauhan sa ibaba ang may kasalanan. Sa panignikso lang, 2 sirang mabilis na bangka. Iniahon mula sa tubig, inilagay sa kahon, at pansamantalang inalagaan ayon sa bawat kargamento. Malinaw na nakasulat ang lahat. May panandali ang epekto ang paraan mo. Pero hindi nakakasabay ang supply. Habang gumaganda ang pananalita mo, lalo namang mabilis bumabalik ang kagat. Araw-araw ba kayong ganyan kabagal? Dahan-dahan lang, hindi dapat masaktan ang isda. Hindi ka mukhang nagtitinda sa maliliit na mamimili. Kahit ang maliliit na mamimili takot makasira ng tatak. Huwag mong paghaluin, magkaiba ang numero ng mga bangka. Magkaiba rin ang mga talaan ng pananalapi. Pumunta ka sa Hansing bilang kapitan. Tatanggapin ko lahat ng tauhan mo ayon sa talaan. Mas magiging matatag ang sahod kaysa ngayon. Ilipat mo ang mga kliyente mo sa plataporma ko. Hindi mo na kailangang dumaong sa bodega ng yelo. At huwag ka nang mag-alala sa mga daanan ng bentahan. Kanino mapupunta ang mga bangka? Sa kumpanya. Kanino mapupunta ang mga kliyente? Ang plataporma ang mamamahala sa lahat. At ang mga tao. Kung gagawing korporasyon, kailangan itong sumunod sa mga patakaran ng kumpanya. Hindi iyan pakikipagtulungan pagkuha yan sa amin. Alam mo ba kung ano ang tinanggihan mo? Alam ko. Alam ko ring hindi titigil si Zhao Jinhai. Kung hindi siya titigil, hindi rin ako titigil. Sige, hindi ako nagmamadali. Mag-usap tayo kapag kailangan mo na ako. Ayos lang pag-usapan ang pakikipagtulungan. Pero tungkol sa pagkuha sa amin, huwag ka nang bumalik. Maliit na lang. Nangahas ka talagang tanggihan ang kontrata ni Ginoong Zhu. Mukhang talagang umangat na ang donggang. Lahat sa pantalan ay nagsasabi. Nabubuhay sikso lang sa sariling galing. Kung ganoon, magpaligsahan tayo ng hayagan. Para hindi puro kwento lang ang naririnig ng lahat. Gagamitin mo ang malaking armada para gipitin ang 2 mabilis na bangka. Wala ka bang hiya? Kung natatakot ka, sabihin mong natatakot ka. Kaya kong makipagpaligsahan. Linawin muna natin ang mga patakaran. Ang halaga ng kargamento ay ibabatay sa presyo ng araw na iyon. Batay sa aktual na presyo ng bentahan. Pagbalik sa daungan, titimbang tayo sa harap ng magkabilang panig. Ilantad ang talaan ng bayarin. Hindi sapat ang panahon. Walang sinuman ang maaaring mamilit sa bangka na pumalaot. Hindi pa tayo nakapaghahambing, naghahanap ka na agad ng lusutan. May panalo at talo lamang kung makababalik tayong buhay. CJ. Ayos. Magkita tayo sa pantalan makalipas ang 10 araw. Naikutan na tayo. Pipisain tayo ng malaking barko hanggang mamatay. Kapag hindi tayo sumagot, iisipin ng lahat na niloloko natin sila. Hindi ka naman niya na isama kanina. Kahit kalahati man lang ng mga panuntunan sa pag-agaw ng isda. Huwag na tayong mag-away ngayong gabi. At huwag ding magdiwang. Susuriin natin ang bangka. Lang. Kuya lang, pwede bang huwag na nating gawin ito? Nagtiis ka noon para sa pamilyang ito. Ngayon, huwag mong isakripisyo ang sarili mo para lang mailabas ang sama ng loob. Baka ikaw ang malugi.
Hindi ito tungkol sa galit. Kung gayon, tungkol saan? Kung napigilan ako ni Zhao Jinhai minsan, mapipigilan niya rin ako sa susunod. Kailangang manindigan ang Donggang. Hindi pwedeng puro pagtatago. 3,366. Kung gayon, ipinaglalaban mo ang pride mo. O naghahanap ka ng daan palabas. Kung pride lang ang ipinaglalaban ko. Bukas mismo, susugod ako sa laot. Pero gusto kong sila ay patuloy na mabuhay sa biyaya ng dagat na ito. Kung ganoon, 3 bagay ang kailangan. Suriin ang bangka, ang mga tao at ang ruta ng isda. Kapag may kulang kahit isa, bawal pumalaot. Ako ang bahala sa temperatura ng dagat, sa agos at laki ng tubig. Pati na sa linya ng panganib. Pero ikaw ang magpapasya kung sasakay tayo o hindi. Kuya lang, kung sasabihin mong isama ako, sasama ako. Susunod ako sa mga patakaran. Tatanggapin ko ang pustahan. Pero simula ngayon, ang sinumang hindi susunod sa patakaran ay bababa sa bangka. Dito, sa malalim na bahagi ng bahura, sa panlabas na gilid kung saan umaahon ang malamig na tubig. Kung hindi magbabago ang hangin, makalipas ang 3 araw, mabubuo ang pinakamakitid na pasukan. Ibig sabihin, dadaan dito ang gintong Kroiker. Hindi sapat na sabihing may pagkakataon. Hindi banal ang datos. At hindi rin tanga ang mga isda. Sumusunod ang gintong Kroiker sa gilid ng bahura. Sumabay sa agos at umiwas sa ingay. Hindi ka pupunta roon para hulihin ito. Pupunta ka para hintayin kung saan ito posibleng dadaan. Kung ganoon, hindi makararating doon ang malaking barko ni Zhao Jinhai. Makaaabot ang malaking barko sa panlabas na bahagi. Pero hindi nito masusundan ang gilid ng bahura. Malalim ang kanyang kinakain na tubig kaya mabagal siyang lumiko. At narito rin ang panganib. Malayo ang biyahe at malaki ang konsumo ng langis. Mahina sa alon ang mabilis na bangka. Maagang lilihis ang hangin. May ipit kayo sa daang pauwi. Lampas sa linya ng pag-atras. Kahit nasa harapan na ang isda, kailangan pa rin nating umatras. Paano kung isang lambat na lang ang kulang? Marami pa sa dagat ang mga taong kulang ng isang lambat. Kahit gaano kamahal ang isda, mas mahalaga pa rin ang buhay. Baka sa oras na iyon, hindi mo na kayang umatras. Paalalahanan mo ako pagdating ng oras. Sisigawan kita. Kung ganoon, lakasan mo. Kapag isang araw tayong tumigil, malaki ang mawawala sa kita. Isang araw na kaunting kita ay mas mabuti kaysa sa pag-uwi na kulang ng isang bangka. Tigil. Kahit ganito kaliit, hindi pwede. Kapag lumakas ang alon sa laot, kahit ganito kaliit ay makapapatay. Kapag nagpatumpik-tumpik pa tayo, hindi na aabot ang pagsubok sa bangka bukas. Sige, ngayong gabi rin tayo kikilos. Kakayanin mo ba? Ako ang magtatakip sa bawat pasada, ikaw ang muling magsusuri. Erhu, simulan mo ang oras. Walang lalaktaw sa kahit anong hakbang. Bago pumalaot sa laot ang lolo mo. Isama mo ito. Hindi ito pampaswerte, paalala ito sa kanya. Sa dagat tayo kumikita ng ikinabubuhay. Sampung araw ang pustahan, ngayon natin makikita ang resulta. Maliit ang bangka, huwag mong sisihin kung malawak ang dagat. Mas maagang lumakas ang hangin kaysa sa pagtataya kagabi. Umabot kayo bago sa itinakdang linya ng babala. May puwang pa para mag-adjust.
Kapag nalagpasan na ang linya ng pag-atras, diretso ko kayong tatawagin para bumalik. Linshan, pagdating ng oras, huwag kang magmura ng sobra. Kapag hindi kayo nakinig, talagang malutong akong magsalita. Huwag maging gahaman at huwag mang-agaw. Huwag makipagbuno sa dagat. Sakay na sa bangka. Mas mabagsik ang alon dito sa Laoing Zui. Huwag makipag-unahan. Sumabay ka sa agos sa likuran ng bangka ko. 271. 371. Nandito pa rin ang malamig na agos. Pero kalahating oras na mas maaga ang hangin. 3 oras lang ang pinakamatagal ninyo. Sapat na ba ang 3 oras? Sapat ba iyon para mabantayan ang tubig? Nakapagkarga na ang panig ni Zhao Jinhai. Sa buong pantalan, balitang nauna na sila. Madaldal lang ang mga tao sa pampang. Nakakainip na talaga. Hindi pa tayo dumarating sa bunganga ng loob. Kung usad pa tayo, mauubos ang krudo at sasalubungin tayo ng hangin. Paano kung wala pa rin? Dagdagan pa natin ang 20 minuto. Kung walang makita hanggang sa linya ng babala, umatras tayo. Nakarating na tayo. Huwag kang magbara. Mag-iwan ka ng agwat para makabalik ang tubig. Naiintindihan ko. Ibaba ang maikling lambat, bilisan ang paghatak. May mabigat na laman. Mabigat ang huli. Sumabay sa agos sa paghatak, huwag mo itong kalabanin. Erhyu, may laman din dito sa panig ko. May alon din dito sa panig ko, kuya lang. Dumikit ang mga isda sa gilid, sundan natin. Dumikit ang gintong croaker sa gilid ng bahura. Ibaba pa. Huling lambat na. Hatakin ang maikling lambat sa kalagitnaan. Kapag walang laman, umalis na tayo. May nakita akong gintong kislap dito. Huwag kang sumigaw. Dahan-dahan, panatilihing matatag. Kuya lang, magkano kaya ang halaga nito? Pabalikin muna siya. Sundin ang utos, bumalik. Erhyu, humahabol na ang alon sa likuran. Dumikit ka sa akin. Sikso lang, baka hindi na siya makabalik sa pantalan. Baka hindi na siya matagpuan. Hindi pa ito ang wakas. 2 sirang mabilis na bangka lang ang gamit niya, pero nakarating pa siya hanggang ngayon. Malaking swerte nang ang buhay pa siya. Mag-ingat ka, huwag kang mabangga. Peke siguro ito. Paano nagkaroon ng ganitong huli sa bahaging ito ng dagat? Hindi sa walang laman ang dagat. Matagal ka lang hindi tumingin ng mabuti sa dagat. Ganito kalaki. Huwag mo na itong ituring na ordinaryong yellow croaker.
Ngayong araw sa pantalan. Kung sino ang may lakas ng loob, siya ang magbigay ng presyo. Walang sugat ang katawan ng isda, buhay na buhay pa. Akin na ang isdang ito, 380,000. 400,000. Zhu, ikaw ang magbenta nito, ako ang bibili. Ako ang maghahain sa mesa para sa mga bisita. Ang isdang ito ang magiging tampok sa handaan ko. Ang ihahain ngayong gabi ang magiging tatak natin. 450,000. Hindi na ubusan ng bibili ang mga koneksyon ko. 500,000. Kuya lang, tama ba ang narinig ko? Huwag mong galawin ang tubig. Kumalma muna ang isda. 550,000 pero gusto ko ang buong isda. Ngayon, papasok ito sa piging ng Qinghai. Mula sa pag-alis sa daungan hanggang sa hapag. Nakarehistro sa pangalan ng bangka ni Xulang ang buong proseso. Ipinasa ko kay Boss Shen ang gintong kroiker. Ang natira ay iyong mataas ang halaga at sariwang huli. Susundin ko ang presyong inilathala ninyo. Dagdagan ng 10%. Lahat kukunin ko. Sa mga susunod na batch, bigyan ninyo ako ng unang karapatang magsuri ng kargamento. Mapag-uusapan ang prioridad. Huwag mong gagalawin ang isdang ito. Hindi ko gagalawin. Ako na ang magpapadala ng isda sa iyo. Sundin natin ang mga patakaran ko. Hindi pwedeng basta-basta ang temperatura ng tubig. Ikaw ang masusunod. Pipirmahan ko ngayon ang natitirang kargamento. Nanalo si Kuya lang. Pero umalis tayo ng malas ang dala. Ang dagat. Sa pamilihan ni Tito Zhao, kinikilala ang produkto at ang tao. Kuya lang, kagabi ka lang bumalik. Bibili ka na agad ng bangka. Kaya tayong iahon ng maliit na bangka. Hindi natin pwedeng patuloy na ilagay sa alanganin ang buhay ng mga kapatid natin. Hindi pwedeng palaging salubungin ng mga tao ang malalaking alon. Matagal na itong veterano. Kahit ang veterano ay kailangang may magpatuloy sa kanya. Kapag maliit ang bangka, tapang ang puhunan. Kapag malaki na ang bangka, mga patakaran na ang sandigan. Kung gagawin natin ito ng formal, hindi pwedeng ikaw lang ang magbantay. Data at pagsubaybay sa pinagmulan. Ako ang bahala sa pagsasanay ng mga tripulante. Kailangan may magpatuloy. Ikaw na ang gumawa. Ako. Isa lang akong taong sanay sa hirap. Sabay nating sinuong ang laoying Zui. Sabay rin tayong naglayag sa laot. Kapag alam mong matakot, saka ka matututong mag-ingat. Nong Chao. Hindi maliit ang pangalang iyan. Kahit malaking bangka, kailangang patuloy na maglayag laban sa agos. Kapag may nagtanong kung kanino tayo, sabihin mong Nong Chao Fishery. Isabit ang plakang may numerong 7. Mas matigas na ba ang ulo mo? Hindi nagbago ang ugali ko. Mas dumami lang ang mga patakaran. Magbibigay ang Hansing ng pasilidad para sa cold chain. At ng mga channel papunta sa mga supermarket. Ang Nongkao ang bahala sa pangingisda at pansamantalang pag-aalaga. Pati sa kontrol ng kalidad sa mismong linya. Sa pagkakataong ito, hindi mo na naman balak. Agawin ang mga tao ko, ano? Walang pagsasama ng mga tauhan, walang pagsasanib ng mga bangka. Kung hindi, hindi upo sikso lang. Hindi mo pwedeng agawin ang mga tauhan ko sa pangingisda. Hindi mo pwedeng bawiin sa iba mong channel ang lugi. At bababaan ang presyo ng mga huling tatanggapin ng Nongchao. Mas matatag pa ang pakikipagnegosasyon mo kaysa paglalayad. Naranasan ko na ang malugi. Magbabahaginan ang dalawang panig ng batch data. Pero hindi ang pangunahing ruta ng isda. Pwede, pero ang kailangan ko ay tuloy-tuloy na kargamento. Hindi ang pagnanakaw ng mapa ng dagat mo. Mas mahirap kang ayusin kaysa inakala ko. Dati, sobra na akong pinaamo ng iba. Kung ganoon, susundin natin ang mga patakaran mo. Panahon na ring baguhin ang mga patakaran sa pamilihan. Kuya lang, mapagkakatiwalaan ba talaga siya ngayon? Magtiwala ka sa kontrata, hindi sa salita.
Nagbibitiw na ako. Pupunta ako kay Xulang. Matagal kaming sumama sa iyo. Hindi sa hindi namin pinahahalagahan ang pinagsamahan. Pero ngayon, magulo ang mga tala at pati ang kargamento. Nagkawatak-watak na ang loob ng mga tao sa bangka. Kapag naglayag tayo, may masamang mangyayari. Hindi kayang iligtas ng murang presyo ang kalidad. Ang kulang sa atin ngayon ay taong marunong makahuli ng magandang isda. Ginaya mo rin ang estilo ni Xulang. Hindi ko siya ginaya, iyan ang katotohanan. Gusto mong sumakay sa bangka. Kung gusto mong sumakay, huwag mong isama ang mga lumang utang. Pati ang masasamang bisyo, huwag mong isama. Ilabas ang buong talaan. Kapag nasa laot, sundin ang kapitan. Ang swerte kay bilis magbago. Hindi ito tungkol sa swerte. Tungkol ito sa puso ng tao. Hindi nakakayanin ng bangka. Noong bata pa ako. Marunong din akong bumasa ng dagat. Tulungan mo si Tito Zhao. Halos wala nang matira sa bangka at palaisdaan. Mayroon ka ng Amy Zeo. Mayroon ka ng mga kliyente. Tulungan mo naman ako. Hindi natin kailangang magmakaawa sa kanya. Kung hindi tayo makikiusap, ano ang ihahandog natin? Hahanap ako ng magpapahalaga sa bangka at palaisdaan mo. Kung matatanggap ang presyo sa merkado, kunin mo na. Pero huwag mo nang gamitin ang pagiging magkamag-anak natin. Huwag mong gawing puhunan ang pagiging magkamag-anak sa pakikipagnegosyo. Sinasamantala mo ang kagipitan ko. Batay ang presyo sa kondisyon ng bangka at sa mga utang nito. Maaari kang humanap ng iba na bibili. Ano pa ang magagawa ko sa hinaharap? Malamig ka at wala kang pakialam. Kung gusto mo, halika. Kung ayaw mo, bahala ka. Hiyang-hiya mo siya. Noong araw ang tatay ko. Ganoon din ang tiniis niya. Noong mga panahong iyon. Wala rin akong ibang magawa. May paraan ka naman. Iniisip mo lang na kailangan naming magtiis. Talagang tanaw mula rito sa balkonahe ang mga bangka. Hindi na natin kailangang pumunta sa palaisdaan. At hindi na kailangang tumingin sa mukha ng iba. Dati, lagi kitang hinihilingang magtiis. Alam kong natatakot ka. Natatakot kang wala ka ng malalakaran. Natatakot kang magdusa ang iyong ina. At natatakot kang maging pabigat sa akin. Pero paano ka uusad mula ngayon? Ikaw na ang humawak sa timon ng sarili mong buhay. Hindi na kita pipilitin pang magtiis. 11. Magsisimula bukas ang pagsasanay ng mga tauhan. Ang mga bagay na ito ay panahon ng ayusin. Ayusin. Makikita ito ng lahat ng gustong matuto. Mga iniwan ito ng lolo mo. Hindi pag-aari ng pamilya ko ang dagat. At ang mga alituntunin ay hindi dapat. Manatili lamang sa isang lumang kwaderno. Lahat ng ito ay minana sa mga ninuno. Talaga bang ituturo mo? Kung hindi susundin ang mga alituntunin, walang silbi ang anumang bayad. Maraming isda sa lugar na ito. Pero hindi pabor ang hangin ngayon. Kahit makakita ka ng isda, kailangan mong bumalik. Hindi ba lugi tayo niyan? Ang mawalan ng buhay ang tunay na pagkalugi.
Kayang magligtas ng buhay ang karanasan. Makapagbibigay rin ng babala ang datos. Huwag kayong maniwala ng bulag sa alinman sa dalawa. Kaibigan, hindi tayo aalis ngayon ha. Kailangan na nitong magpahinga. Panatag ang hangin at pabor ang agos. Pero magbabago ito pagsapit ng hapon. Huwag magpabukas. Natatanggap ko. Kung nakikita lang ito ng lolo mo, siguradong matutuwa siya. Nakikita niya. Sabi ni lolo, hindi nanlilinlang ang dagat. Naghihintay lang siya kung kailan ka makaunawa sa kanya.